Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. O wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang female radio DJ of the year. Diba? DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Excited na akong manalo ka? Talaga ba? Oo. Excited na akong makita ka na tinatanggap yung award dun sa VP Choice Awards. Award ka? Kasi ibig sabihin sa akin ng award eh. Bakit? Yung award, yung papagalitan. Ay, nako. Oo. Okay, abangan natin yan. Yung award natin na yan. Uy, hindi yan. Grabe ka naman. Pero ayun na, thank you Tsaka sa mga boboto pa, syempre iboto natin lahat. Diba? Energy FM, Best FM Radio Station. Of course. Papa Jackson, Best Male DJ of the Year. Ako po, Lindsay Mwa, Female DJ of the Year. Tapos Carjack, Podcast of the Year. Tama kayo dyan. Kaya naman iboto nyo na yan straight ha. Straight para walang maiwan. Energy FM. Pag yan hindi kayo bumoto sinasabi ko talaga sa inyo, mamalasin kayo ng 10 taon. Kasi ang pangit, baby Toby, kung manalo yung Energy FM, Best FM Radio Station. Oo. Tapos iba yung nanalo sa diba? DJ. Parang, ano naman yun? Iboto nyo lahat, di ba? Saan yung punta? Oo. Diyos ko po naman. Pero paano nga ba bumoto? Paano bumoto? So pumunta kayo sa aming Facebook page. Meron kaming sinare dyan na picture. Hanapin nyo lang mga picture na yun ni Papa Jackson, ni DJ Lindsay, ng Carjack, at ng Energy FM. I-click nyo lang doon tapos may link yun. May link yun. May link yun, tas rekta na yan doon sa voting page, di ba? Oo. At saka pwede nyo ring i-share yung pinaka-link. Pag i-click nyo yung link, yun yung i-share nyo na reel. Para i-one share kasi is equal to 1 vote. Vote, yan. Yan. Tapos pag nag-send naman kayo ng stars, one time na mag-send ka ng stars yata is equivalent to 1 vote. Hindi, 5 stars yata is equivalent to 1 vote. I'm not sure. Hindi ako sure, pero basta, ganun eh. Basta yung details about voting nasa page po namin yan ng Energy FM. Basta iboto nyo Energy FM, Carjack, DJ Lindsay, and Papa Jackson. Okay? Ayan. Maliwanag ba yan? Liwanag. Buti naman, di ba? Oo. So, kumusta? Ba't nakaitim tayong dalawa ngayon? No? Ewan ko. Parang kanina dapat hindi ako mag-iitim. Dapat magre-red ako. Kaso naisip ko, ay sige, mag-itim na lang ako. Bakit? Wala lang, favorite color ko eh. Kaya nga. Kasi ang red din may pinipili yan na mga, feeling ko na mimili siya ng So okasyon. sa akin hindi siya bagay. Hindi. Okasyon ka ba? Tao, lugar, ganyan. Nakakaloka to. Sorry na. Feeling ko lang. Anong oras na ba eh? Alas 7 na. Tsaka magbe-blend ka sa background. Di ba? Tsaka blue, di ba? Kaya ayoko rin nagbo-blue palagi eh. Kaya nga. Pero anyway, may tanong ako sa'yo, DJ Lindsay. Oy, may kinalaman pa to dun sa kanta na sumisikat ngayon na controversial? Ha? Selos? Selos? Ay, hindi naman. Ay, wala ba? So, ento na nga. Yan. Since medyo desperado na tayo dito. Ito may pinag-uusapan natin off-air. Oo, may pinag-uusapan tayo off-air, di ba? So, yun nga, since matagal-tagal lang akong naging single, no? Sumagi na rin sa utak ko, no? What if maging kabit na lang kaya ako? Para kahit papano, no? Kahit papano, may kausap ako, may kalandian ako, at hindi balungkot ang buhay ko. Wala lang naman yun. Random thoughts lang naman yan. Di ba, nagkakaroon naman tayo ng mga random thoughts, di ba? Yung mga akala natin na hindi natin gagawin. Kasi alam ko naman sarili ko na ayoko rin naman nun. Pero what if, no? What if naging kabit tayo? Pero alam mo, baby Toby, the fact na sumagi siya sa isip mo, ibig sabihin may posibilidad na gawin mo siya. Ganun yun eh. Ganun ba yun? Oo. Kasi naisip mo siya eh. So there is kahit slight chance of doing it. Yun. So talaga ba? Ano naisip yun? O ano tanong mo sa akin? Random thought lang. Oo. So ayun, what if ikaw, bilang babae, no? Papasok ka ba sa ganung relasyon knowing na, kunwari single ka ngayon Single ka ngayon, tapos, alam mo na, medyo matagal na yung drought mo. Anong drought? Hindi, yung walang kalandian. Tuyot, nakakaloka ka. So yun na nga. Ikaw ba magsisettle ka ba sa mga ganung bagay? Yung tipo nga, sige, para lang may kausap ako. For the sake na may kausap ako, may kalandian ako, no? May mag-entertain sa akin, no? Papasok ka ba sa ganung stage? Naku, wititita. Cannot be. Bakit? Ang ganda ko. Para itago-tago lang ako. Hindi kasi kung kausap man lang din ng ang concern, tapos kalandian, ang dami naman dyan. Di ba? Madami naman dyan pwedeng kumausap sa'yo. At mas lalo na marami kang pwedeng
makakalaro. Oo, kung ayaw mo mag-settle naman for a, steady relationship. Pero what if yung personality mo katulad ng personality ko, no? Na tamad kumilos. Hindi naman tamad kumilos, no? Tamad makipag-usap, tamad makipag-date, tsaka tamad makipagkilala. Diba? So, tingin mo, mag-settle ka sa ganun? Hindi pa din. Kasi I'm sure may mga nagpaparamdam. Kung ganyan ako katamad, sure naman ako na may nagpaparamdam, ayaw lang i-entertain. So, edi, makipaglaro ka na lang or di ba? Alam mo kasi naniniwala ako Makipag-friends ka na lang. Naniniwala ako, kaya ka siguro tinatamad na makipag-usap, makipagkilala, kasi hindi mo bet yung mga may gusto sa'yo. Naniniwala ako sa ganun. Pwede rin naman, oo. Kasi may times kasi na, may nagkakagusto sa'yo. Hindi naman, imposible namang wala, di ba? You're great naman. Syempre. Ikaw din naman, syempre. Salamat. Oo. Pero yun na nga, minsan din naman talaga, kapag meron kang gusto, sila naman yung ayaw sa'yo. Kapag may gusto naman sa'yo yung isang tao, di ba? Sila naman yung ayaw mo. Diba? Nagkakataon lang talaga, no? So ayun, parang siguro ang nangyayari ngayon, no, sa ibang pangga natin dyan, na parang siguro gusto lang nila mag-settle. Kasi baka mamaya, di nila, sa sobrang tagal na rin naman, no? At ayun na nga, napapapunta na nga sa ganitong stage, no? At nag-settle na nga lang sa pagiging, sorry for the term, na kabet, no? Kasi baka mamaya, yung taong nagkakagusto sa kanila, mga nagkakagusto, is ayaw nila doon. Pero alam mo, may mga ganyan, yung mga babae o lalaki na na-attract sa mga taken na. May mga ganyan eh. Meron din namang magnet sa mga kasal na. Naniniwala ka? Ako naniniwala ka. Ako meron kasi akong mga na-witness na ganyan eh. Mas may nagkakagusto sa kanyang mga kasal na lalaki kesa sa mga single. Di ko rin alam kung bakit siya magnet ng ganun. Ako, hindi ko pa kasi na-experience yan eh. Ikaw ba? Ever ba? Was there a time na kumbaga mas maraming nagkakagusto sa'yo na older than you? As in mga 40s, ganyan. As in mga hot mama talaga. Feeling mo sinusundan ka ng mga ganon, ganyan. Or madalas sila yung mga nagme-message sa'yo, ganyan. Dati may nagme-message sa akin. As in yung madami talaga? Hindi naman madami. Oo. Ilan lang syempre. Mga 3, ganyan. Pero pa nga nag-ano sa akin eh, nag-PM sa akin kung pwede daw ba akong maging sugar baby. Seryoso ba? Oo, pinakita ko yun sa iyo eh. Talaga ba? Sorry na, nakalimutan ko. Sa'yo ba yun o kay Jimbo? Hindi ko alam. Baka kay Jimbo. Kasi pag mga kabastusan kayong dalawa naman yung nag-uusap. Salamat ha. Tingin mo bastos ako? Huwag mo naman sabihin sa ere na bastos ako ha. Hindi. Ibig ko sabihin, outrageous lang yung ideas. Ganyan. Out of the box. Parang nasira ng imahe ko dito. Ay, Hot baby boy. So kapag baby boy, dapat masunurin, di ba? Baby boy. Walang alam, di ba? Oo. Inosente. True. Mukha naman talaga inosente, di ba? True. Kaya nga, sugar baby, di ba? O tapos ano nangyari? So yun nga, imbis na mag-reply ako, hindi ako nag-reply. Ay, bakit? Natawa lang ako actually. Talaga? Hindi mo na-replyan kahit ano? Oo, kasi inano niya sa akin eh. Sinabi niya rin sa akin yung details, tapos para sa mga, alam niyo na, sa mga presyo. So magkano monthly? Wala. Hindi kami dumating doon kasi nga hindi ako nag-reply eh. So yun, kapag nag-reply ako doon ko malalaman. So hindi pa, open pa ba yung offer? Hindi ko alam, nandito sa akin. Charing. Pero yun na nga, no? Yun, may nag-chat sa akin na gano'n niya. Pero that time kasi, may may ka-fling ako noon. Nung time na yun. So, no way. Siyempre, kapag tayo may ka-fling tayo, di ba? So, dapat hindi. Sarado yung isip natin pag ganyan eh. Loyal tayo, no, sa ka-fling natin. Oo. Diba? Kahit ka-fling lang, kahit walang kayo, di ba? Dapat loyal pa rin. Diyos ko po. Kasi ako, na-feel ko lang ha, etong edad ko ngayon, feeling ko, hindi ko rin alam kung bakit mga matatanda yung, alam naman nila na engaged na ako. Pero may mga matitibay yung mukha talaga na nagme-message pa sa akin. Nasa same industry din, ganyan. Nakakaloka. Ay, ang ganda naman. Hindi ko na lang din talaga nire-reply. Hindi po sa ako, nagbubuhat ako ng sarili kong bako. Pero totoo po, hindi ko rin alam kung bakit. Haba naman ng hair. Haba ng hair talaga. Unmiss, di ba? Promise. Hindi, yun nga. So may mga tao talaga na ganyan, magnet ng mga lalaki na married na at yung mga talagang alam mo yun, yung medyo may edad. Alam mo, gets ko pa yan kapag sa mga lalaki. Kasi lalaki rin naman ako. Mas gusto niyo yung mas bata ng konti? Ako hindi Sa ngayon, hindi. Pero ewan ko, pag tanda ko, di ba? Siyempre, di ba, para kasing ang nangyayari kasi nun, nag-iiba yung mentality ng mga lalaki. Oo, totoo. Di ba, kapag matanda na, siyempre, hindi ka makukuha ng kasing idaran mo, di ba? Mas gusto mo, mas bet mo, yung
younger than you. Kasi youthful sila kasama, I mean joyful sila kasama, 'di ba? Ganyan. So kaya ayun, 'di ba, para sabihin na natin mag-enjoy, 'di ba? Para hindi naman puro na lang same age nila, 'di ba? Mas bata. Totoo. Pero kasi, well, sa mga edad natin ngayon, syempre mas gustuhin natin yung medyo ka-level natin para yung mental, ano ba yun, awareness ba on some things, level kayo. Diba? Pero ako, alam mo, ng isip. Gusto ko, sa ngayon tama ka dyan sa sinabi mo, gusto ko yung kasing idaran ko lang. Oo. Para alam ko yung paano siya mag-isip, di ba? Paano, para mag-jive talaga kami, di ba? Totoo. Like for example, sa music, di ba? Sa music, kapag kasing idaran mo, pare-parehas kayo ng kinalakihan ng music eh. At meron ako nakilala na same kami ng taste ng music. Totoo. Nakikinig siya sa Dream Sound, which is parang wow! Sa ngayon, sa mga tao ngayon, sa mga kabataan yun, sa mga kasing age namin, bihira na lang makinig ng mga ganong music. Naman, oo. Pero nakikinig siya. Nakikinig siya. Diba? So ako natuwa ako, di ba? Hay, magja-jive kami nito. Oo. So yun, laksan ko yung sa volume, di ba? Tapos yun, nagkantahan kami kahit nakakakilala lang namin. Oo. Ayun. Fairness. Ako kumanta ako nun. Nag-click kayo. Oo. Pero yun, nag-click kami pero hindi kami. Okay lang yun. At least alam mo na may mga ganun pa palang tao. Ayun na. Diba? Kaya nakakatuwa lang din naman na para sa akin, mas gusto ko yung kasing age ko. O hindi naman kaya sabihin natin mas may edad sa akin ng 1 taon. Or, Baby Toby, nakalimutan natin yung fact na may mga hindi naman ganun katanda na mga tao, pero grabe yung pag-iisip nila. Yung maturity nila is to the next level, di ba? So, yun. So, feeling ko, mas importante sa atin yung level ng mental, yung gusto natin. Kumbaga, yung nagja-jive yung interest natin. Minsan wala rin pala yan sa sa edad eh. Kasi di ba, may mga 40 years old na pero grabe pa rin, parang bata pa rin mag-isip. Jimbo. Di ba? And totoo, si Jim, hindi mo naman nakakalain na ilang taon na si Jim, di ba? 44 this year. Alam mo dati nung una ko lang dito. Para siyang bata. Oo, kala ko nga mga nasa 30 lang yun eh. Oo, di ba? Pero pala 43 na yun, 41 that time. Oo. Di ba? So ayun, hindi mo akalain talaga na 40 years old na si Jimbo. Grabe talaga. Kasi una sa lahat, iba siya pumorma. True. At yung personality niya, masaya talaga. Kulit, diba? Makulit, diba? Oo. So talagang wala yan sa edad talaga. Age is just a number. Kaya ayun. Pero balik tayo doon. Huwag ka naman doon mag-settle para lang meron kang makausap at saka... Ito naman, Huwag lang, sinasabi ko lang. Okay. Hindi kasi di ba hypothetically, yun yung ni-raise mo na question. Parang naisip ko lang din naman talaga. Kanina lang din kasi may nagtanong ako Nagtanong ako na or hindi naman kaya nagtanong ako kung ano yung susunod natin papatugtugin. Yung Secret Love Song nga, di ba? Yes. Tapos yun, ako, kanta ng mga, or team song ng mga kabit. Parang nagbiro lang ako na ganun, ha? Hindi ko naman sinabi na totoo, ha? Pero, kasi pag tinignan mo yung lyrics kasi, masarap siyang sabayan. Pero pag talagang in-observe mo yung lyrics talaga, when you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that I can be like that. Diba? Ibig sabihin, hindi siya yung kumakanta, wish niya. So parang pwede mo siyang i-connecta na number 2 siya. Or pwede rin secret lover naman. Yes. Pero parang biro lang naman, di ba? Parang siyempre pag tayo DJ, di ba? Nag-a-adlib keme root lang, di ba? So nagbiro ako, then pumasok sa isip ko na, what if mag-settle ako sa na maging kabit ako for the sake na meron lang ako kausap, meron lang akong kalandian. Ayaw ni Jessmar niyan at saka ni Ate Marinelli. Ayaw nila niyan. Pero yun na kung may choice naman tayo, wag naman tayo mag-settle sa mga ganung bagay. Lalong-lalo na kung kayo ay bata pa, di ba? And you deserve better. True. Diba? You deserve someone na talagang magmamahal sa'yo at ikaw lang ang mamahalin. True. Kasi alam mo, pag nasanay ka ng ganyan at saka for the longest time, doon ka nag-settle, parang mahihirapan ka nang hanapin kung ano ba yung value mo eh. Kasi nasanay ka ng number 2 ka lang. Nasanay ka na parang hindi binibigay sa'yo yung best foot, diba? Ay, nako. So, kung ako sa inyo, hanap kayo ng kayo lang talaga yung mamahalin at kayo yung laging pipiliin. At saka, wag naman, alam mo nang merong pamilya Bakit ka naman pupunta pa dun sa napaka-difficult at saka complex na sitwasyon? Ang hirap nun. Magulo. Isipin mo pag nabisto kayo. True. Ay naku, grabing gulo yan. Diba?
hello, ang dami ng mga nakita natin sa Facebook na mga ganyan, yung mga nai-eskandalo. Meron pa nga ngayon na maa-appoint na general yata siya. O hindi natuloy kasi, well, ibang ano naman. Kumbaga may ibang kembot nga siya, tapos di siya nagbibigay ng kanyang sustento sa mga anak. So hindi siya na-appoint. Tama. Kita mo, papunta na sana dun eh, di ba? Naging bato pa. So sayang, di ba? So eto, may tanong naman dito. What if di mo naman alam na number 2 ka? Ayun lang. So what if na may number 2 si Kuya Romel? Uy, gusto mo tadyak na. Huwag mo tinatama yung mga tulog. Nag-overthink ka. Hindi naman siguro. Wala naman siguro. May word kang siguro, di ba? Hindi ko alam. Siguro poproblemahin ko na lang siya pag nandyan na. Parang may nasabi sa akin si Kuya Romel nung pumunta dito. Saka ko na lang siya poproblemahin kapag nandyan Si Kuya Romel naman kasi nakita ko sa kanya. Isa siyang napakabait na lalaki. Oo, tsaka makikita mo yan sa pamilya. Tama. Sa totoo lang. Tsaka nakita ko yung story mo nung nakaraan. Nasa kama ka ta siya naglalaro, nautusan ka ba? Oo. O di ba? Yung mga tao or yung mga lalaking naglalaro lang tuwing gabi, no? Sila yung mga loyal at hindi ka pagpapalit niyan sa iba. Talaga hindi ba? Ka lolokohin. Seryoso ka ba? Ganun din ako eh. Doon lang umiikot yung mundo nila eh. Actually, ganun lang din naman. Kaya magjowa kayo ng ng mga gamer. Kasi nga naman, ayun, loyal kami. Okay. Hindi kami mga babae. Ay, wag mo lahatin. Baka mamaya sabihin ng iba, ba't kasi ganito, ganyan, niloko ko. Karamihan sa amin. Di ba karamihan? Karamihan sa amin. Okay. Oo. Kaya, kapag kayo, nagjowa ng gamer, at palagi siya naglalaro, hayaan nyo lang. Hinahayaan naman nakakabuisit nga lang minsan eh. Hayaan nyo lang. Bakit? Kasi isipin mo, imbes na nasa club siya, imbes na nakipag-inuman siya sa iba. Pinaalala na naman ako. Ano na naman? Pinaalala ko kahapon. Nag-aano si Romel, ganda. Huwag mo nalalahanin, tapos na yun. Kahapon na yun. Counter-strike. Hindi. Ako papayag. Diniyakap ko siya dahil kagigising ko lang ng tanghali. Niyakap ko siya. Tapos, mahal, ano ba naman yan? Yun, dead siya. Nabaril. Hindi kasi, kapag kasi puro nag-red-red na yung screen niya. Ibig sabihin na baril na siya, nasaksak na siya. Tapos nakatingin lang siya sa akin, mahal naman eh. Ganyan. Tapos tinitigan ko lang din siya. Talaga? Alam mo kasi, kaming mga gamer, lalong-lalo na kapag FPS yung lalaro namin, yung Counter-Strike, diba? Valorant, diba? Meron kaming formation sa kamay namin. So ngayon, kapag ginalaw yung formation na yun, magagalaw din yung aim namin. Madi-distract yung aim namin. Mamamatay kami, diba? Ganyan. Namatay nga siya kasi nakita ko nag-blood lahat nung sa screen niya. Tapos nakatitig siya sa akin. Tapos after ilang minutes, ayan, cuddle time na. Diba? Ganun yung natural na reaction ng isang gamer. Bigla na lang siya sumigaw, it's hugging time! Gumanon. Tigilan mo ako, maglaro ka na lang doon, sabi ko. Wow. Laro ka na lang doon. Pero alam mo na, ang cute ng ganyan. Makakahanap ka rin ng ganyan. Yung mabibuisit sa'yo. Alata mo ng desperado na ako. Nakitan na ako sa mga ganyan ng ibang tao. Oo. Ano ba? Ligawan niyo na nga to si Toby. Ligawan si Toby. Magpapansin na kayo kay Toby. Parang nakakaawa na tong partner ko. Wow, naawa ka na sa akin? Hindi. Ano ka ba? You deserve kasi somebody who will love you. Di ko alam kung matutuwa ako o may insulto o dun sa naawa ka sa akin. Hindi, kasi gusto ko syempre makita ka na masaya ka. Hindi yung makita ka na nag-e-effort tas hindi naman nasusuklian. Yung tipong pupuntahan mo tas hindi ka haharapin. Yung ganyan. Alam mo. Hindi, may mga ganon kasing pagkakataon, di ba? Ano na naman? Alam mo, adlib-adliban tayo dito ha. Wala dapat personalan ha. Kasi, bakit personal? Ano ka ba? Ganyan naman yung nakikita, yun naman na experience ng mga tao, di ba? May nagsabi dito. Iuuwi ko na to sa Singapore. Sige nga, iuwi mo na ako sa Singapore. Dali na, i-Singapore nyo na yan para wala na magulo dito. Wait lang, shoutout ko lang mga workers ko. Visa appearance nila today sa Circuit Makati bound to Czech Republic. Hello, good morning. Binabati ko lang din si Almin Caragan, si John Isaac Nicdao, si Angel Kanensya. Yan, si Angelica Custodio, si Laika Marie Resilva, si Alex Lopez, Kenneth Matwarat. Ayan, puro na lang drawing, kulayan natin. Banat, Laguna, Cavinti. Yan. Pinapabati yan ng ating punong kawal. Yun, mabuhay ka. Tsaka si Ralph Marvin Mendoza nakikinig sa atin. Sabi dito, ang kulit no, sa ibang paniniwala, legal magka number 2. Hehehe. Oo nga.
Sa ibang paniniwala yun. Oo, pero sa amin hindi. Oo, irespeto natin ang paniniwala ng iba, lalo na kapag religion ang usapan. Pero syempre, depende rin naman yun sa'yo yan, no? Kung trip mo naman talaga maging, gusto mo maging number 2, di ba? Eh, why not? Trip mo yan, pero kung buhay mo meron naman kang masisirang pamilya, syempre hindi tama sana yun. Oo, wag sana. Oo. Pero hindi siya ideal, no? Pero ginugusto ng iba. Oo. Alam mo, may nabasa na akong study about that. Why some women settle na maging number 2 or maging kabet. Ayaw nila ng commitment. Kasi ayaw din nila ng responsibility. Okay. Oo, ayaw nila nang meron silang ina-update. Actually, ayaw nila nang may kasama sila kapag... Ayaw nila na may kaagaw yung pamilya nila sa mga holidays, ganyan. Gusto nila pag mamalis sila, aalis lang sila, ganyan. Yung kasi, syempre, being with somebody is also a responsibility eh. Kahit pa paano, obligasyon mo to check on her, to check on him, ganyan. At kapag jubet ka lang, wala namang ganun eh, di ba? Wala namang update. Takot sa responsibility. Ayaw ng responsibility. Oo. Ay nako, with great power comes great responsibility. Who am I? I'm Spider-Man. Kaya. Nakakaloka ka. Gusto ko lang sabihin, alam mo kapag nakakarinig ako ng responsibility, yun kaagad ang pumapasok sa isip ko, no? Spider-Man. Spider-Man. Ako kasi yun. O tama, ikaw yun. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwedeng-pwede nyong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, okay? Okay! So for the meantime, magbalik tugtugan muna tayo. Eto na ang theme song ng mga kabit. Diyos, kayo na bahala kung paano nyo interpret to, ha? Little Mix with a song, a secret love song, only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! When you hold me in the street and you kiss me on the dead.